할렐루야. 오늘 새로운 통역사를 모셔왔습니다. Kami po ay nag-imbita ng bagong mag-i-interpret sa oras na ito. 이름은 샤마라고 합니다. Ang pangalan niya po ay si Shama. 이제 오늘 우리 샤마와 함께 또 하나님의 말씀을 잘 전하도록 하겠습니다. Kasama po ang ating interpreter. Tayo po ay mag-aral po ng salita ng Diyos. 여러분, 하나님은 영원전부터 우리를 예수 그리스도 안에서 자녀로 낳을 뜻을 품으셨습니다. Mula po sa kawalang hanggan, ninanais po ng Diyos sa pamamagitan po ni Hesus Kristo na tayo po ay siya po ay magkaroon ng anak, na maraming anak, makasama niya po sa kaharian ng langit. 하나님께서 그런 계획을 품으셨기 때문에 우리가 구원받게 된 겁니다. Dahil din po sa plano po ng Diyos, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. 여러분, 우리가 구원받기 위해서 누구를 믿어야 되죠? Para po magkaroon tayo ng kaligtasan, kanino po ba dapat tayo magtiwala? 말을 해보세요. 괜찮아요. Lakasan niyo po yung boses niya. 오케이. 자, 우리는 예수 그리스도를 믿어야지만 구원을 받습니다. Para po makatanggap po tayo ng kaligtasan, kailangan po natin magtiwala kay Hesus Kristo. 그 예수 그리스도는 영원 전부터 하나님께서 이 땅에 우리를 구원하기 위해서 보내시려고 준비된 하나님의 아들이었습니다. Gayun din po si Hesus Kristo po, siya po ay matagal na pong nakaplano po sa Diyos. Gayun din po siya po ay pinadala po dito sa atin. 만일 예수 그리스도가 오시지 않았으면 우리는 아무도 구원받을 수가 없습니다. Wala pong maliligtas kung hindi po dumating si Hesus Kristo dito sa mundo. 그래서 구약 성경은 이 땅에 오실 예수에 대한 예언서입니다. Gayun din po, kung makikita po natin sa Old Testament, ang context po nun ay ang prophesy po ng pagdating po ni Hesus Kristo dito sa mundo. 그리고 신약 성경은 이 땅에 오신 예수에 대한 말씀입니다. At gayon din po yung mensahe po sa New Testament, ang mensahe po doon ay yung pagdating po ni Hesus Kristo at kanyang mga ginawa. 이런 것을 하나님의 경륜이라고 말하는 겁니다. Ito po yung dakilang plano ng Panginoong Hesus. 경륜이라는 것은 변할 수 없는 하나님의 뜻이라는 말입니다. Ang sinasabi pong dakilang plano ng Diyos, ito po yung plano na hindi po mababago, kundi ito po ay nakaplano na. 그래서 누구든지 구원받으려면은 주 예수 그리스도를 믿어야지만 구원을 받을 수가 있는 겁니다. Gayon din po, para po tayo makatanggap ng kaligtasan, ang kailangan po natin gawin ay magtiwala po at tanggapin si Hesus Kristo sa ating puso. 어떤 사람들은 꼭 예수만 믿어야 구원받느냐고 묻는 사람도 있습니다. Meron po mga tao, nagtatanong sila, kailangan ba natanggapin si Hesus Kristo para ako'y magkaroon ng kaligtasan? 그러나 하나님의 뜻은 예수 그리스도를 믿는 것이 하나님의 뜻이었기 때문에 예수 그리스도만 믿어야 되는 겁니다. Pero ang plano po ng Diyos, pinadala niya po sa Hesus Kristo sa atin dahil siya po ang kailangan nating tanggapin bilang ating tagapagligtas. 이렇게 하나님께서는 우리를 자녀로 낳으시기 위해서 영원전부터 이렇게 예수 그리스도를 준비해 주셨습니다. Gayon din po, para po tayo ay malikha o masilang po dito sa mundo, matagal niya na pong pinlano, ipadala po si Hesus Kristo dito sa mundo para tayo po ay makasama. 그래서 오늘 하나님 말씀은 창세기 22장 9절로 14절 말씀을 함께 보시겠습니다. Gayon din po, basahin po natin ang kanyang salita sa Genesis chapter 22, verse 19 to 14. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang paggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang saksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inahandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At mapaghanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. 어떤 사람들은 나한테 이렇게 묻습니다. Meron po mga tao nagtanong po sa akin,
목사님 설교는 짧은데 왜 통역은 깁니까? 이렇게 묻는 사람이 있습니다. May nagsasabi po, Pastor, maiksi lang naman yung sermon nyo, pero yung interpretation bakit ang haba? 근데 이게 언어가 따갈로그가 그렇게 길게 하는 것 같아요. Pero dahil po ata sa lingwahe, mas mahaba po ang wikang Tagalog. 우리 코리안 한국말은 간략하거든요. Dahil po ang Korean po, kung isang salita lang, ayun lang po yung sinasabi nila. 그러니까 여러분들 그렇게 알고 들으시면 되겠어요. Kaya ayun po yung dapat nating isipin. 자, 오늘 이 사건은 하나님께서 아브라함을 복 주시기 위해서 시험한 그러한 사건이었습니다. Hindi po yung insidente po dito. Nagkaroon po ng insidente dito kung saan tines po ng Diyos si Abraham dahil siya po ay pagpapalain niya. 아브라함은 75세가 되도록 자식을 낳지 못했습니다. Nung 75 years old po si Abraham, hanggang pong sa edad na yon, wala pa rin po siyang anak. 하나님께서는 그런 아브라함을 향해서 너는 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 이렇게 명령하셨습니다. Ngayon din po ang utos ng Diyos kay Abraham, umalis ka sa tahanan ng iyong ama at ikaw ay humayo. 네가 내 말에 순종하면은 내가 너로 큰 민족을 이루게 줄 것이고 너를 복의 근원으로 삼겠다고 말씀하셨습니다. Ngayon din po sinabi niya, pag ikaw ay sumunod sa aking utos, gagawin kitang marami ang iyong lahi at pagpapalain kita. 그렇게 말씀하실 때 이미 벌써 하나님은 이삭을 준비해 놓으셨습니다. Nung sinasabi niya po yung pangakong iyon, nakahanda na po si Isaac para kay Abraham. 그래서 하나님은 아브라함과 사라가 자식을 낳을 수 없을 때까지 기다리셨습니다. Ngayon din po si Abraham at Sarah po, naghintay po sila hanggat po dumating po si Isaac. 이미 벌써 하나님 마음속에는 내가 너에게 이삭을 주겠다라고 하나님이 준비해 놓으신 겁니다. Ngayon din po, pero sa plano po ng Diyos, si Isaac po ay naka-destined na po para po kay Abraham. 25년 동안 아브라함은 하나님 말씀대로 순종했습니다. Ngayon din po, sa loob po ng 25 years, sumunod po si Abraham sa Panginoon. 그리고 마침내 하나님께서는 사라의 태를 통해서 이삭을 선물로 주셨습니다. Ngayon din po, sa ang Panginoong Jesus, binuksan niya po ang ano tawag po doon? Isaac은- Sinupunan ni Sarah para po mapanganak na si Isaac. 이삭은 누가 태어나게 해주셨죠? Sino po ang nagpanganak kay Isaac? 사라? Si Sarah? 사라는 경은수가 끊어져서 아기를 낳을 수가 없었습니다. Si Sarah po, dahil po siya po ay barren na, siya po ay hindi po pwedeng manganak na or magkaroon ng anak. 그런데 사라는 이삭을 낳았어요. Pero si Sarah po, nagkaroon po siya ng anak na si Isaac. 그 이삭을 주신 분이 누구냐 이거예요. At kaya hindi po ang katanungan, sino nga po bang nagbigay kay Isaac, kay Sarah? 하나님이십니다. Ito po ang Panginoong Jesus. 하나님이 미리 준비해 놓으셨다 이 말입니다. Makikita po natin na nakakahanda na po ang kanyang plano. 사람들은 그거를 잘 이해 못하는 것 같아요. Pero maraming pong tao na hindi po ito nauunawaan. 내가 낳았으니까 내 거라고 생각을 합니다. Sinasabi nila, dahil ako ang nagbuntis, akin to. 그러나 하나님이 준비해 주시지 않았으면 사라는 절대로 이삭을 낳을 수가 없었습니다. Pero kung hindi po ito hinanda o plano ng Diyos, hindi po magkakaroon ng anak si Sarah. 여러분 그걸 믿으셔야 됩니다. Kailangan po natin paniwalaan iyon. 그리고 이삭이 이렇게 잘 자랐습니다. At kaya hindi po lumaki na po ng mabuti si Isaac. 아마 15살 정도 되지 않았을까 생각이 됩니다. Ang iniisip ko po na lumaki po siya ng 15 years old po siya. 그러니까 아브라함 입장에서는 그 이삭을 너무너무 사랑했습니다. Kaya hindi po sa point of view po ni Abraham, mahal na mahal niya po ang anak niyang si Isaac. 하나님께서 어느 날 아브라함을 부르셨습니다. At isang araw po, tinawag po ng Diyos si Abraham. 아브라함아, 너는 네 독자 이삭을 나를 위해서 저 모리아 산에 가서 번제로 바쳐라 이렇게 At 명령하셨습니다. sinabi po ng Diyos, Abraham, ibigay mo ang iyong iisang anak sa akin at ihandog mo siya doon sa mountain Moira at ihandog mo siya sa akin. 아마 하나님의 그 음성을 듣고 아브라함이 깜짝 놀랐을 겁니다. Kung maiisip natin, si Abraham, pag narinig niya yun, baka nagulat siya. 그동안은 이삭이 자기 아들이라고 생각했을 겁니다. Dahil iisipin niya, dahil anak niya si Isaac.
그런데 하나님께서 나를 위해서 번제를 바치라고 말씀하시니까 깜짝 놀랐을 겁니다. Kaya magugulat po siya nang sinabi ng Diyos na ihandog mo siya sa akin. 아브라함은 바로 그 다음 날 일찍 일어나서 그 이삭을 데리고 모리아산으로 3일에 걸쳐서 갔습니다. Ngayon din po kinabukasan, gumising po na maaga si Abraham at dinala niya po si Isaac doon po sa Mountain of Moira. 그리고 그 산에서 이삭을 하나님께 번제로 바치려고 칼을 내려서 꽂으려고 했었습니다. At gayon din po, siya po ay, nung umakyat na po sila doon sa bundok, nilabas niya na po ang kutsilyo at hiniga niya na po si Isaac. 그러니까 아브라함 입장에서는 하나님의 말씀이 더 중요했던 겁니다. Pero sa katayuan po ni Abraham, mas mahalaga po yung salita ng Diyos sa kanya. 아브라함 입장에서는 이삭은 내 것이 아니라 하나님이 주신 거구나라는 것을 깨닫게 된 것입니다. Kaya hindi po na-realize din po ni Abraham na hindi sa kanya si Isaac, kundi si Isaac po ay sa Diyos. 여러분 만일에 하나님께서 여러분에게 그런 명령을 하시면 여러분은 순종할 수 있습니까? Kung gayon po itatanong sa atin, pag ganun po yung inutos ng Diyos sa atin, kaya po ba natin itong sundin? 순종할 수 있겠어요? Kaya niyo po ba mag-obey? 여러분, 아기는 사람이 만드는 게 아니에요. Mga kapatid, ang mga bata po, hindi po tao ang gumagawa nito. 하나님이 뱃속에서부터 잉태를 시키는 겁니다. Ang Diyos po ang siyang naguhubog po ng mga bata sa loob pa lang ng tiyan ng kanyang ina. 여러분의 모습을 갖다 그 어머니의 뱃속에다 넣는 것이 아닙니다. Hindi lang po tayo nilagay sa loob ng tiyan ng ating mga ina. 그 눈에 보이지도 않는 작은 그 정자가 어머니 뱃속에 들어가서 착상을 하고 그리고 점점점 자라서 아기가 되는 겁니다. Gayun din po, kailangan po yung sperm cell po muna ay pumasok po diba, sa loob ng katawan ng babae upang siya po ay mag-fertilize at lumaki. Gayun din po para po siya ay mag-develop sa loob ng tiyan. 그래서 여러분은 지금 이런 모습을 하고 있는 겁니다. Kaya ngayon po ito po yung mga itsura natin ngayon. 이래도 여러분 자녀를 여러분이 만들었다고 고집하겠습니까? Gayun din po, isipin po ba natin lahat ng mga anak natin? Tayo po ba ang naglikha nito? 절대로 내가 만든 것이 아닙니다. Hindi po tayo ang naglikha. 모두가 하나님의 선물입니다. Lahat po ng bagay ay regalo po ng Diyos. 모두가 하나님이 주인입니다. Lahat po ng bagay, siya po ay nagmamayari. 하나님께서 바쳐라 그러면 바쳐야 되는 것이 그것이 믿음입니다. Ganyan din ba, ang isa pong pananampalataya pag sinabi ng Diyos, ihandog mo, dapat po ihandog po natin. 그러나 다행히도 하나님께서는 여러분에게 아들을 바치라고 말씀하지 않습니다. Pero nakakatuwa po, hindi po sa atin, hindi po sinabi sa atin na ihandog natin yung mga anak natin. 왜 여러분에게 말씀하지 않으실까요? Bakit hindi po kaya niya sinabi ito sa atin? 하나님은 여러분이 그런 믿음이 없다는 것을 다 알고 계십니다. Kasi alam po ng Diyos na wala po tayong pananampalataya sa Kanya. 그래서 여러분에게 그런 무리한 말씀을 하지 않는 겁니다. Kaya hindi niya po ito sinasabi sa atin. 그러나 우리가 믿음만은 가져야 된다는 것을 여러분 꼭 아셔야 됩니다. Pero kailangan po natin tandaan na kailangan po natin magkaroon ng pananampalataya. 하나님께서 그 아브라함의 믿음을 보시고 뒤 수풀에다가 숫 양을 준비해 놓으셨습니다. At nakita po ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Kaya pinadala niya po yung tupa doon po sa gilid po ng mga damuhan. 하나님은 아브라함의 믿음을 이제 인정하셨기 때문입니다. Dahil na-acknowledge na po ng Panginoong Jesus ang pananampalataya ni Abraham sa kanya. 어떤 믿음인 줄 아십니까? Alam niyo po ba kung anong klaseng pananampalataya ito? 네가 독자 이삭보다 나를 더 경외하는 줄 알았다 이렇게 말씀하셨습니다. Nalaman niya na mas mahalaga siya kaysa sa kakaisang anak niya na si Isaac. 그런 믿음을 아시고 하나님께서는 이미 벌써 숲을 뒤에다가 숫 양을 준비해 놓으신 겁니다. Dahil nakita niya po yung pananampalataya ni Abraham, naghanda na po siya ng tupa doon po sa gilid. 그래서 아브라함은 그 순양으로 하나님께 번제를 드렸습니다. Gayun din po, naghandog na po si Abraham ng kanyang handog sa pamamagitan po ng pinrovide po ng Diyos na tupa sa kanya. 그러면서 하나님께서 말씀하시기를 여호와 이레라고 말씀하셨습니다. Kaya sinabi po doon, siya po ay God 하나님은 is my provider. 준비하신다 이 말입니다. Jehovah Jireh, God is my provider.
그럼 하나님은 어떤 자를 위해서 준비하시겠습니까? Gayon din po, sino po kaya yung mga taong hinahanda ng Panginoon? 첫 번째로 하나님을 절대 신뢰하고 순종하는 자를 위해서 하나님은 준비하십니다. Gayon din po, hinahanda niya po yung taong po na may absolute faith po sa Kanya. 하나님은 믿음을 시험하시고 준비해 주신다 이 말입니다. Gayon din po, tinetest niya po yung ating pananampalataya at tayo po ay hinahanda niya. 그래서 우리 성도들은 하나님을 믿고 신뢰하고 순종하는 믿음을 가지셔야 됩니다. Kaya tayo po mga miyembro po sa simbahan, dapat magkaroon po tayo ng pananampalataya. Meron po tayong pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus para po tayo po ay sumunod sa Kanya. 우리가 이렇게 이곳에 교회를 세우고 여기까지 이렇게 오늘 예배를 드리고 있습니다. Ngayon din po, napatayo po natin itong simbahan. Nandito po tayo sama-sama at naglilingkod sa Kanya. 이 교회도 하나님이 준비하신 곳입니다. Ngayon din po ang simbahang ito po yung hinanda ng Panginoon sa atin. 그리고 또 교회를 통해서 또 이제 우리 유치원과 초등학교가 세워지고 있습니다. Ngayon din po, sa pamamagitan ng simbahan, inahanda na rin po yung ating mga kindergarten at yung elementary school po natin. 이것도 하나님이 다 준비해 놓으셨습니다. Lahat ng bagay ng po ito po ay hinanda na ng Panginoon. 그리고 이제 저 3층에 초등학교를 지금 다 만들어 놨습니다. Ngayon din po, sa third floor po, patapos na po yung elementary school po natin. 이것도 하나님이 다 준비해 놓으신 겁니다. Lahat ng ito po ay hinanda po ng ating Panginoon. 하나님의 뜻대로 예수 그리스도를 전하면서 아이들을 가르치려는 그 뜻을 하시고 하나님이 준비해 주신 겁니다. Dahil alam po ng Diyos ang kalooban niya at hinanda niya po yung lugar na ito para po marami po mga bata ang maturuan sa lugar na ito. 이렇게 학교를 만드는 것은 쉬운 일이 아닙니다. Hindi rin po madali na magpatayo po ng isang eskwelahan. 지금 3층에 학교를 세운 것도 돈으로 치면은 12 밀리언 Yung pagta- 12 밀리언 페소 정도가 들어야 되는 겁니다. Kaya hindi po yung pagtayo po ng third floor po na elementary school po sa taas, umabot din po ito ng 12 million. 그렇게 많은 돈이 들어야 학교를 지을 수 있는 겁니다. Kailangan po na maraming pera po ang pumasok para po makapagpatayo po ng eskwelahan. 그런데 우리가 영혼을 구원해야 되겠다는 마음을 가지고 기도하니까 하나님께서 저 3층에 초등학교를 세워주신 겁니다. Pero dahil po ang puso po natin ay makaligtas po ng kaluluwa at makaturuan po maraming bata, hinayaan niya po na makapagpatayo po tayo ng third floor po para po sa eskwelahan na ito. 나는 지금도 기도하고 있습니다. Hanggang ngayon po ako ay nananalangin. 하나님께서 또 앞으로 하이스쿨을 준비해 주시리라 저는 또 믿고 기도하고 있습니다. Ngayon din po ako po ay naniniwala po at nananalangin na magtayo din po siya para po sa pang high school. 하나님이 어떤 방법으로 하실지 저는 모릅니다. Hindi ko po alam kung ano po yung pamamaraan ng Panginoong Jesus. 그러나 저는 하나님을 절대 신뢰하기 때문에 그 기도를 하고 있습니다. Pero dahil po meron akong absolute faith po sa Kanya, ganun po ako manalangin sa Kanya. 사무엘상 2장 6절에 보면은 Kung babasahin po natin ang 1 Samuel chapter 2 verse 6 to 10. 읽어보세요. Ikaw, O Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay at maaari ring buhayin muli. Maaari mo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Mapapadakila mo kahit ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay mo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga hampas lupa. Hawak mo ang langit na nilikha at sa iyo nasasalig ang lahat ng iyong gawa. Papatnubayan mo ang tapat sa iyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa karimlan. Walang sinumang magtatagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa iyo ay manginginig sa takot. Kapag pinapadagundong mo ang mga kulog, hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. 이 기도는 아기를 낳지 못했던 한나의 기도였습니다. Ito po yung panalangin po ni Hannah po kung saan hindi po siya magkaroon ng anak. 한나가 하나님 앞에 이렇게 기도한 겁니다. Si Hannah po ay nagnalangin po sa Panginoon. 여호와는
죽이기도 하시고 살리기도 하신다. At sinabi niya, kayo Jesus, Yahweh, ang siyang nagbubuhay, kayo hindi po ang bumabawi ng buhay. 여호와는 음부에 내리기도 하시고 올리기도 하신다. Kayo din po ang nagtataas, kayo rin po ang nagbababa. 여호와는 가난하게도 하시고 부하게도 하신다. Kayo din po ang siyang nagbibigay po ng maraming karunungan sa amin. 이런 하나님에 대한 믿음이 있었기 때문에 한나가 하나님 앞에 기도한 겁니다. Gayon din po, dahil meron po siyang pananampalataya sa Panginoong Jesus, ay ito po ang panalangin niya sa Kanya. 결국 하나님께서는 사무엘이라는 아들을 주셨습니다. At gayon din po, binigyan po siya ng anak na si Samuel. 그 이후에 또 삼남 이녀를 더 주셨습니다. At after din po noon, binigyan po siya ng iba pang mga anak. 이렇게 하나님을 향해서 하나님은 죽이기도 하고 살리기도 하신다는 그런 믿음을 가져야 됩니다. Kaya dapat magkaroon din po tayong pananampalataya na alam po natin na kung Diyos po ang nagbibigay ng buhay, siya rin din po ang nagpapawi ng buhay. 하나님은 무에서 유를 창조하시는 분이라는 사실을 믿어야 됩니다. Kailangan malaman po natin na siya po ang naglikha ng wala sa meron. 그리고 하나님께서 그런 하나님의 말씀에 있을 때 무조건 믿음으로 순종을 해야 됩니다. Gayon din po sa salita ng Diyos, pag ito'y narinig natin, dapat meron po tayong pananampalatayang natitiwala dito. 여러분, 믿음은 순종까지를 포함해서 믿음이라고 말하는 겁니다. Mga kapatid, ang pananampalataya po, ito po ay kasama po ng obedience. Kaya po siya tinatawag na faith. 여러분이 주일은 교회 가야지 이런 생각을 할 수 있습니다. Pwede nating sabihin o isipin, pag Sunday, kailangan ko pumunta ng simbahan. 그러나 생각만 하고 교회 나오지 않으면 그건 믿음이 아닙니다. Hindi siya pananampalataya kung inisip mo lang siya pero hindi ka pumunta. 생각을 했으면은 여러분들이 그 생각을 행동으로 옮길 때 바로 그것이 믿음입니다. Gayon din po, kung inisip natin siya, dapat may accompany siya ng action. Ayun po ay tinatawag nating pananampalataya. 여러분들이 성도를 사랑해야지 생각만 하면 안 됩니다. Gayon din po, wag lang natin nasa isip at pag sinasabing mahalin natin ang ating kapwa. 사랑하는 것을 행동으로 옮겨야 그것이 믿음이 되는 겁니다. Gayon din po, ang pag-ibig po, dapat po ina-accompany po natin ito ng may gawa. Ito po ay tinatawag na pananampalataya. 믿음이 있다라는 말은 순종까지 했다라는 뜻입니다. Pag sinabi natin pananampalataya, ginawa mo din yung part mo bilang ikaw ay sumunod o nag-obey sa Panginoon. 생각은 불완전한 믿음입니다. Gayon din po, pag isip lang, ito po ay hindi po totoong pananampalataya. 생각을 했을 때 그걸 행동으로 옮기는 것이 바로 믿음입니다. Pag inisip po natin siya, ito po ay inaccompany natin ng gawa, ito po ay pananampalataya. 이렇게 하나님의 말씀이 있을 때 그 말씀을 생각으로 멈추지 말고 행동으로 순종으로 옮겨야 믿음이 되는 겁니다. Gayon din po, pag sa atin po ay pumasok ang salita ng Diyos, wag lang po natin siyang isipin, kundi gawin din po natin siya, gawan po natin siya ng action para po ito po ay maging pananampalataya. 이렇게 순종할 때 하나님께서는 순종하는 그를 위해서 하나님이 무언가를 준비하고 계십니다. Gayon din po, pag tayo po ay nag-obey sa Kanya at nakita po ng Diyos yon, ang Diyos po ay naghahanda po ng pagpapala para sa atin. 하나님 말씀에 순종하는 자들에게는 하나님은 반드시 준비하신 선물을 주시게 되어 있습니다. Gayon din po, pag nakita niya na tayo po ay handa at sumusunod sa Kanya, tayo po ay makakatanggap ng regalo na ibibigay niya sa atin. 예수를 믿으면 천국을 선물로 주시게 되어 있습니다. Gayon din po, pag tayo po ay naniwala kay Jesucristo, bibigyan niya po yung langit bilang regalo sa atin. 이렇게 하나님의 말씀이 있을 때 무조건 믿음으로 순종을 해야 됩니다. Gayon din po, pag nasa harapan na po natin ang salita ng Diyos, dapat po tinatanggap po natin ito na may pananampalataya. 이것이 여러분들이 가져야 할 첫 번째 믿음입니다. Ito po yung unang dapat nating tanggapin. Ito po yung unang pananampalataya na dapat meron po tayo. 두 번째 믿음은 Pangalawa, 여러분들이 평소에 맡은 일에 최선을 다하는 성도가 되어야 됩니다. gayon din po, kailangan po natin gawin po ng buong puso at kasipagan ang mga anumang tungkulin po na pinagkatiwala sa atin. 하나님은 준비된 성도를 사용하시기 때문입니다. Eh, ginagamit po ng Diyos ang mga taong handa sa Kanya. 여러분, 다윗이 골리앗을 이긴 거 아시죠? Alam niyo po na nanalo po si David po sa isang bato lamang, tama po? 골리앗이 하나님의 군대를 조롱하고 있었습니다. Si Goliath po ay siya po napakalaking tao po sa noong panahon na iyon. 그때 형들을 면회간 다윗이 그 광경을 보게 되었습니다. At gayon din po, si David po ay pinadala din po doon para po siya po ay makipaglaban. 사울의 군대는 아무도 무서워서 그 골리앗 앞에 나가질 않았습니다. Dahil po yung mga army po ni Samuel po ay lahat takot dahil malaki po si Goliath. Wala pong lumabas para lumaban sa kanya. 그러나 다윗은
하나님의 이름, 하나님의 군대를 모욕하는 저 골리앗을 보고 가만히 있을 수가 없었습니다. At gayon din po, dahil po si David po ay may paniniwala po sa Panginoong Jesus, hindi po niya matiis na hindi po siya lumabas para makipaglaban. 그래서 사울 왕에게 말을 합니다. At gayon din po, pumunta siya po kay King Saul. 내가 가서 저 골리앗을 물리치겠습니다. Ako na po ang lalaban po kay Goliath. 그때 다윗은 소년이었습니다. Noong mga panahon po na yon, bata pa lang po si David. 사울은 말렸습니다. At pinigilan po siya ni Saul. 안 돼. 너하고 저 골리앗하고 상대가 되질 않아. Hindi 이렇게 pwede, 말렸습니다. hindi ka kapantay ni Goliath, hindi kayo pwede maglaban. 그러나 그때 다윗이 이렇게 말했습니다. Pero ito po ang sinabi ni David. 그 사무엘상 17장입니다. At dun po sa 1 Samuel chapter 17, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. 다 읽었어? 이건 빨리 읽었네. 자, 여러분. 다윗이 거기서 사울에게 이렇게 말했습니다. Ayun po ang sinabi ni David sa harapan po ni King Saul. 주의 종이 아비의 양을 지킬 때 Kung ako po ay kaya po makapaglaban po sa iba, 사자나 곰이 와서 그 양떼에서 새끼를 잡아먹으려고 할 때 pag ang mga leon po, oso, ay kakainin ng isang batang tupa, 내가 따라가서 그 맹수를 치고 그 입에서 새끼를 건져내었습니다. ako po ay pumupunta na ikilaban at pinapatumba ko po yung halimaw na yon para po maligtas yung tupa na yon. 그 맹수가 나를 해하고자 하면 나는 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였습니다. At pag lumapit po sa akin ng leon na iyon, hinahawakan ko po yung buhok nito or bigote nito para po siya po ay patumbahin. 주의 종이 사자와 곰을 쳤은즉 사실은 하나님의 군대를 모욕한 이 할례 없는 블레셋 사람 이걸 내가 못 물리치겠습니까? Kung ako po ang yung lingkod ay kaya pong patumbahin ng mga oso, yung mga halimaw na ito, paano po kaya itong mga malalaking tao na ito? Kaya ko po silang patumbahin. 다시 말하면 다윗은 양을 칠 때부터 그 맹수들을 갖다가 때려잡는 그런 준비를 많이 했다 이 말입니다. Kaya makikita po natin, handa na po si David nung siya po ay nililigtas niya po ang mga tupa niya. Siya po ay nakikipagdigmaan na po sa mga mababangis na hayop. 이렇게 평소에 그 양을 잘 지켰던 그 다윗의 준비된 모습이 바로 골리앗을 물리치게 된 것입니다. Kaya makikita po natin na handa po si David po dahil siya doon pa lang po ay na-ensayo na siya. Kaya patumba niya po si Goliath. 그러므로 여러분들도 하나님 말씀에 순종할 때 끝까지 믿음으로 순종을 해야 됩니다. Ngayon din po tayo mga kapatiran, pag tayo po ay nagtiwala at sumunod sa Diyos, dapat hanggang dulo tayo po ay sumunod sa Kanya. 하나님이 준비하신 선물이 있을 것이다 라는 믿음을 가지고 끝까지 순종해야 됩니다. Dahil dapat po nasa isip natin na mayroong regalo na nakahanda para sa atin. Kaya dapat hanggang dulo tayo po ay sumunod sa Kanya. 여러분도 하나님이 준비하신 선물을 받을 수가 있습니다. Ngayon din po tayong lahat, pwede po natin matanggap yung hinanda ng regalo ng Diyos para sa atin. 첫째가 하나님을 절대 신뢰하고 말씀에 순종해야 됩니다. Dahil meron po tayong absolute faith po sa Kanya at tayo po nag-obey po sa Kanya. 그리고 평소에 맡은 일을 최선을 다해서 순종을 해야 됩니다. Ngayon din po, sa pinagkaloob po sa atin na bagay, dapat hanggang dulo po, marunong po tayong sumunod sa Kanya. 그렇게 여러분들이 하나님 앞에 순종하게 되면 하나님은 준비하시는 분이기 때문에 여러분을 위해서 반드시 가장 좋은 것으로 준비해 주신다는 사실 여러분 꼭 믿으시기 바랍니다. Ngayon tayo po ay maniwala at magkaroon ng pananampalataya na ang Diyos po ay naghanda ng regalo po sa atin. Kaya dapat hanggang dulo po, tayo po ay sumunod sa Kanya sa lahat ng bagay. 아까도 말씀드렸지만 우리는 생각은 할 수 있습니다. Sinabi ko din po kanina na dapat lagi po tayo nag-iisip. 그러나 그 생각이 행동으로 연결되지 않으면 그 생각은 아무 소용이 없습니다. At gayon din po, kung hindi po natin i-accompany ng action, yung pag-iisip na iyon, wala pong mangyayari sa atin. 여러분 하나님 말씀이 오라 이런 생각은 할 수 있죠?
Pwede po nating isipin, diba, na ang salita ng Diyos ay mapapasa atin. 하나님께서 여러분에게 순종을 요구하실 때, 아, 저 말씀은 옳아, 이렇게 생각을 할 수 있습니다. Pag sinabit po tayo at itutusan ng Diyos, pag sinabi niya, pumunta ka, pwede nating isipin lang yon. 그러나 거기서 한 걸음 더 나가서 여러분 몸을 움직여서 순종을 할 때 그 믿음이 바로 여러분에게 믿음이 되는 겁니다. Ganyan din po, pag narinig po natin yon at tayo po ay one step forward pa para igawa po yung sinasabi niya sa atin, ito po ay pananampalataya. Nagkaroon po tayo ng 하나님은 pananampalataya. 여러분을 위해서 많은 것을 준비하고 계십니다. Ang Panginoong Jesus po, siya po ay naghanda na po ng marami ng papapala para sa ating lahat. 또 여러분들의 인생 속에서는 하나님이 준비하신 많은 것이 필요합니다. Gayon din po sa ating buhay, marami po siyang plano at bibigay pong pagpapala sa atin. 그러나 하나님을 신뢰하지 않는 사람을 위해서 준비된 것을 주지 않습니다. Pero kung wala po tayong pagtitiwala sa Kanya, yung mga plano niya at pinipare niya sa atin, hindi po natin ito matatanggap. 하나님을 위해서 충성하고 헌신하는 자를 위해서 하나님은 준비한 것을 주십니다. Kaya hindi po sa taong po nagtitiwala, may devotion po na patuloy siyang sundin, ibibigay po, ipagpapakaloob niya po ito sa atin. 여러분에게 너무나 많은 것이 필요합니다. Lahat po tayo, marami po tayong pangangailangan sa ating buhay. 여러분, 내가 스스로 할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. Wala po tayong kayang gawin sa sarili nating lakas. 창조주 하나님께서 도와주셔야지만 우리는 할 수 있는 겁니다. Ang Diyos na nalikha ng mundo, siya lamang po ang siyang kailangan tumulong sa atin para magawa po natin ang lahat ng bagay. 내가 할 수 있다라는 생각은 교만입니다. Pag sinabi po at inisip po natin na kaya natin sa sarili, ito po ay kayabangan. 여러분이 숨을 쉬는 것도 마찬가지입니다. Ganyan din po sa ating paghinga. 여러분이 여러분이 쉬는 것 같지만 하나님께서 만들어 놓으신 공기가 있기 때문에 숨을 쉬는 겁니다. Pwede pong isipin natin dahil may hangin kaya tayo nakapaghinga. Pero ito po ay bigay ng Diyos sa atin para po tayo ay nakakahinga. 내가 보는 것, 또 내가 걷는 것, 내가 먹는 것 모두 마찬가지입니다. Ganyan din po sa ating nakikita, sa ating ginagawa, sa ating kinakain. Lahat ng bagay ng po iyon. 하나님께서 여러분들을 볼 수 있게 해주시고 걷게 해주시고 먹을 수 있도록 해주신 겁니다. At ang Diyos po ang siyang sumasama sa atin sa lahat na ating nakikita, lahat na ating ginagawa, anumang kinakain natin, kasama po natin siya. 하나님 마음에만 들면 여러분은 얼마든지 하나님께서 준비하신 많은 선물을 받을 수가 있습니다. Ganyan din po, gustong-gusto po ng Diyos na matanggap po natin yung mga hinanda niyang regalo sa atin. 따라서 하십시오. 나는 할 수 있다. Sabay-sabay po natin sabihin, kaya ko to. 근데 거기서 끝나면 안 됩니다. Pero hindi po dapat nagtatapos dyan. 주 예수 그리스도 안에서 나는 할 수 있다. Sa loob, nakasama si Kristo, kaya ko. 따라서 하세요. Kasama po kayo. Kasama si Kristo, kaya ko. 하나님은 준비하십니다. Ang Diyos po ang siyang naghahanda. 여러분 각자에게 필요한 것을 하나님은 다 알고 계십니다. Gayun din po sa mga kailangan po ng bawat isa, ito po ay hinahanda niya na. 그러므로 여러분들이 하나님을 절대 신뢰하고 끝까지 순종하는 믿음을 가지면 하나님은 여러분들의 필요한 것을 반드시 선물로 주실 겁니다. Kaya dapat tayo po ay magkaroon ng patuloy na pagtitiwala sa Kanya. Magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Kanya. Pag tayo po ay sumunod sa Kanya, ibibigay niya po yung hinanda niya para sa atin. 여러분 마음속에 혹시 낙심하는 마음이 있습니까? Meron po bang pumasok po sa ating puso ng mga greediness? 낙심은 마귀가 주는 겁니다. Ito po ay binibigay po ng kaaway. 여러분 생각 속에 혹시 부정적인 생각이 있습니까? Meron nag-iisip din po ba tayo na hindi po tayo sumusunod? 그 부정적인 생각도 마귀가 주는 겁니다. Itong pag-iisip na ito ay binibigay din ng kaaway. 나는 할 수 없어. 여러분 마음속에 패배의식이 혹시 있습니까? Gayon din po sinasabi niya sa atin, hindi mo kaya. Binibigyan niya pa tayo ng mga false hope. 패배의식도 마귀가 주는 겁니다. Lahat po ng mga bagay na ito, si Satanas po ang nagbibigay. 안 된다는 생각을 버리십시오. Tanggalin mo sa isipin mo na hindi mo kaya. 우리 하나님 우리 아버지십니다. Ang Diyos po na nalikha ng buto, siya po ang ating Ama. 우리 아버지는 전능하신 분이십니다. Ang ating Diyos po ay dakila. 오늘 여러분 기도하실 때 내가 이제 앞으로 그 하나님 아버지를 절대 신뢰할 것이다. Pag tayo po ay nanalangin ngayon, lagi po natin iisigaw din po na dapat magkaroon po tayo ng absolute faith po sa ating Panginoon. 하나님께서 내게 이삭을 바치라 그럴 때 나도 바칠 것이다. Kung katulad po na sinabi niyang Diyos kay Abraham na ihandog si Isaac, dapat tayo din po, kaya po natin ihandog kung ano pong meron sa atin. 그런 믿음으로 준비된 하나님의 선물을 받을 것이다. Sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon, ibibigay po ng Diyos ang hinanda niyang regalo sa atin. 여러분들이
그런 믿음으로 오늘 하나님 앞에 마음을 열고 간절하게 기도하시기 바랍니다. At sa pananampalatayang iyan, lumapit tayo sa Diyos at tayo po ay tumawag sa Kanya at manalangin. 할렐루야. Hallelujah.